Sa nakalipas na 20 taon, nadaragdagan pa ang mga kabataang nasosobrahan sa timbang na itinuturing ng Health Department na child obesity. Kaya naman sa pamamagitan ng isinusulong na batas ni Congressman Arjo Atayde, layo nitong bawasan ang mapang-engganyong mga advertisement ng mga unhealthy foods sa mga digital platform at sa halip ay mas damihan ang promotion ng mga pagkaing masusustansya. Alamin ang kabuuan ng balita sa aking report. Nagbabala ang Department of Health o DOH na maaaring magdulot ng iba't ibang sakit sa mga bata ang pagkakaroon nila ng sobra-sobrang timbang na hindi na angkop sa kanilang edad. Itinuturong dahilan ng DOH kaya nagiging overweight at obese ang mga bata ay dahil sa pagkain ng mga ito ng unhealthy foods gaya ng junk foods o mga pagkaing mataas sa calories at asukal at mababa sa nutrients. Ayon sa DOH, maituturing itong child obesity na kung hindi maaagapan ay posibleng magdala ng health problems sa kanilang pagtanda gaya ng pagkakaroon ng hypertension, diabetes at heart disease. Kaugnay nito, isang panukalang batas sa Kamara ang isinusulong ngayon ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na tatawagin bilang Healthy Food Environment Act o House Bill 7777. Laman nito ang mga unhealthy foods na madalas nakakaengganyo sa mga bata lalo sa mga edad 5 hanggang 10 taong gulang na sila ring tinukoy bilang karaniwang sobra sa timbang. Nakasaad sa inihaing panukala ang datos kung paano mabilis na tumataas ang porsyento ng mga batang overweight at obese sa nakalipas na mga taon. Mula 5% noong 2003, naging 12.9% noong 2023 at kung hindi masusolusyonan, inaasahan pa itong tataas ng 30% pagsapit ng 2030. Sa ilalim ng ipinapanukala ni Atayde, layo nitong palagyan ng front of package warning labels ang mga pagkaing hindi masustansya para sa bata, bawasan ng mga advertisement ng mga unhealthy foods, pag-aalis sa mga child-directed marketing, child center setting, quality claim, pag-sponsor ng mga unhealthy foods sa mga event ng mga bata at pagbabawal sa mga ito na bumili ng mga pagkaing mababa ang nutrisyon na maaari lamang magsanhi ng pagiging overweight at obese. Sa pagdinig ng Committee on Health sa House Bill 7777, binigyan diin ng kongresista ang kahalagahan ng panukala at agarang pagkakapasa nito para na rin bigyan ng proteksyon sa kalusugan ng mga bata, gayon din ang mapagtuunang pansin ng kanilang nutrisyon. Idinagdag pa nitong dito sa Pilipinas, mas nabibigyan pa raw ng promotion sa mga digital platforms at social media ang mga unhealthy foods kumpara sa mga masusustansyang pagkain. Sa pamamagitan daw ng panukala sandaling maisabatas, maiiwasan ang posibleng diskriminasyon. Ngunit higit sa lahat ang pagkakaroon ng non-communicable disease, cardiovascular disease, chronic respiratory condition at iba pang sakit. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.